agak lang nagtuog ka na ginumamuhat sa mga ginabuhi ka rin. Come on. Amen? Amen. It is an act of faith, mga kapatid, that in spite sa mong giagian karon nakay dako mapagtuma ang Dios mamuhat sa imong kinabuhi. Kung sayo magpadala sa imong kakapoy, ayaw padala sa imong mga problema. Kay kanang mga butang wala bay ra na. No, moagi ra na tanan. Pero ang Dios nagahatag sa ato o nagatan-aw sa tinud-anay nga kinabuhi o kasing-kasing nga matinud-anon gyud sa Ginoo that in spite of this troubles in life, we have faith believing na dili kita pasagdan sa Ginoo. Busa sa atong attitude sa worship, ang atong response sa word, buhi yun. Kay buhi man ang Dios nga nag-work sa atong kinabuhi. So, siya ingon siya mga pulong nga iyang kinabuhi mismo ang naghatag o kinabuhi sa tao. No? So that this morning, it is impossible for us not to celebrate kay kani ang pinaka mahinungdanon o dako kay nga butang nga gibuhat sa Ginoo sa ato nga iyahatang ipakamatyan. Kung sabihan siya namatay pud kita sa sala, namatay kita sa ato ang mga butang naghulat sa ato as kapumot o kasuko sa Ginoo. Pinaagi kami sa Kristo, no, nga iyang gihatag kanato mo kini ang divine exchange wherein kita sa iyang pag-resurrect, sa iyang pagkabanhaw, gibanhaw pud ta sa Ginoo. No? Dili lang na sa spiritually, most especially spiritually, pero sa tanan nga mga gapos sa atong kinabuhi, no, gapos sa finances, sa physical na bahin, no, sa friendship, relationship, ipildi na sa Ginoo, gidaog na sa Ginoo. Amen? O gitagaan ta sa Ginoo, He bestowed us this new life. And it is worth celebrating for. Kaya kaning bagong kinabuhi, diya man sa Ginoo. Amen? Kung sa taga na ito, kusog na palapag si Lord. At sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos natin ay buhay. Sa likod, ingna, buhay ang Panginoon. And dili lang siya magpaabot ka na to. Kita nagpaabot sa iyang pagbalik. Sa mga butang nga ang Diyos lang ang nasayod, karon ba, uniya, ugma, pasalamat sa Ginoo kay naata karon diri no, nagpadayon og pagsimba sa iyaha kay sa mga panahon nga wala ta kabalo, no, ang Dios mobalik sa pagpitok sa atong mga mata, no, mobalik siya sa makausa ug kuhaon niya ang iyaha, no. That's why let's remain faithful in His word today. Bow down your head and let's pray. Lord, we thank you for this morning. Bless us, empower us. We celebrate your goodness, your faithfulness. We celebrate your life to us. In Jesus' name, amen. Amen. One more time, say with me, Jesus is alive. Jesus is alive. Kung dili siya magpabilin nga dugay, no? Wa siya nagpabilin sa dugay na pagkamatay. Jesus did not stay dead for long. Early Sunday morning, mga kaigsuunan, no? Doon sa pagsagubang sa adlaw, ang pipila ka mga disciple nakadiscover na ang anak sa Diyos na banhaw. Wala nila kini nakita sa pagkabanhaw mismo sa pisikal na bahin. Wala sila kita anikunsad kini kundi nakita nila si Jesus na buhi yun sa pagkamaayo. Okay? Over a period of 40 days, they saw Jesus sa mga lahi yun, no? O nagpakita si Jesus sa daghan na mga higayon. Niya, bikayag siya sa langit, and then He rose into heaven. Ang tanong mga kaigsuunan, asa ba si Jesus karon? Asa ba si Jesus karon? He is in the heaven, together with the Father, in heaven. Okay? Wala si Jesus nagbakasyon, ha? No, wala siya nagbakasyon, wala siya nag-leave sa siyang trabaho. No? But He is even today, He is in the ministry. Biskat atua siya sa langit, kauban ng amahan, nagpadayon gihapon siya sa iyahang ministry. No? Kaya nga naman, nagpakita siya, nag-alagad siya, kay siya man ang pangulo sa simbahan. Siya ang nagpatiwala alang kanato, nagtabang kanato, kung nag-andam kanato alang sa walay katapusang himaya.
Namatay siya, apan wala siya nabilin sa iyang pagkamatay, buhi siya aron sa pagbalik sa mga buhi diha kaniya. Inay mong katapan buhi ka. Right? No? Spiritually, we are born again. No? The old has gone and the new has come. And we are celebrating this every day of the Holy Spirit sanctification sa atua. Busa, wala yun siya nagundang sa iyahang ministry. Amen? He is the head of the church. The reason nga nata diri kay because of the Lord. And Christ will return. Mubalik siya, human nga nabuntog niya ang tanan nga ato ang mga kakulangon, ato mga kapakyasan, nabuntog ug buntogon niya ang kaaway, o hatagan niya kini og husay ang tanan maghunong diha sa iyaha. Sa iya nagsugod og siya mahunong ang tanan. He is the beginning and He is in the end. Alright. So may resurrection. Daghang mga tao nga naglagdisot yun sa pagtuo nga si Jesus na banhaw gikan sa mga patay. In their experience, mga kaigsuunan, no, kay nga kung patay ka, kung ang tao mamatay na, patay na gid na, di na gyud na mabuhi. Kita bakag patay na nang nabuhi. Mura lang, mura buhi pero patay. Buhi pero way umuy. No? Kita kanta no, buhi pero mura dili active. Ana siya. Buhi pero pwede po dili murag activated, murag dili po active. Ana. Pwede ra ana no? Tama? Pero wa gyud ka kita og buhi nga ni barog ni kalit og tindog niya naghikay para nimo. Wala ka kita ana, no? And in their experience, no? At sa atong experience, sa atong mga nakita, ang tao yun mubalik yun sa iyahang pagka saman kung asa siya gikan. Okay? Mubalik siya diha o wala gyud mabuhi ikan sa pagkalubong. No? Ang mga disciple, nagduwa-duwa sila sa mga kalagsaon nga pag-angkon sa dihang si Jesus nagpakita kanila. Some of them doubt. Ang uban sila na-amaze, ang uban nagduwa-duwa. Tapan sigurado yun nga ang ilang mga tinun-an sa dihang ipakita ni Jesus Christ ang resulta o ang ebidensya sa iyang pagpakamatay sa cross. Sila mituo niini o sila nagpadayon sa pagsunod sa Ginoo. Amen? Amen ba? Okay? Ang ilang gina-expect na makita pa nila ang lawas ni Jesus sa tomb. Pero sa dihang pagka-check nila, wala na dito ang iyang lawas. No? They did not find a body. Wala nila nakita ng lawas. Ang una nilang ginahuna nga adunay siguro nagkawat ni ini. Wala sila nagdahong nga muna dito ang tak ng adlaw sa iyang pagkabanhaw. They did not expect a resurrection. It was only Jesus. Si Jesus lang yun. Si Jesus lang yun ang nakabalo. No? O mo kini ang mga butang na gisaysay niya during the time na kauban niya yung mga disciple na wala dahil nasabdan sa mga disciple ba? Wala dahil nila nasabdan kung musa ang but ipasagot ni Jesus. But all of those things make sense when the time na namatay siya kung nakita nila na nabanhaw siya. Amen? And most of the mga Jewish people, they believe that there will be a resurrection. Ito na yun sa katapusan na yun sa mga panahon. At the end of the age. When everyone, kung ang tanan, banhawon niya o welcome na sa judgment sa Ginoo. Mauna ang tinuuhan sa Jewish linear 1:12-2, no? When it says in the Word of God na ang panon sa katawhan nga nangatulog sa abog sa yuta, mahimagda o ang uban ngadto sa kinabuhing dayon. Ang uban ngadto sa kaulawan o ang uban sa walay katapusan. Okay? Mao kini ang ilang gituuhan. No, nasa dihang sa pagbalik ni Jesus Christ, the Son of God, Son of Man, mubalik siya sa katapusan pa gyud nga adlaw. No, nga kung pukaw na ang mga patay o diha na ang dako nga husay. Husayon niya ang mga patay, sila malaglag sa kamatayon o aduna ko'y husay sa mga tao nga magkinabuhi didto dayon sa Ginoo. Nabamo diha? Mo na ang ilahang expectation, mo na ang ilahang anticipation, no? But a resurrection sa himaya, sa glory,
dili lang nato makita dito sa tapusan. Amen? It is expected, mga kapatid, that when Jesus the Messiah crucified in the cross, no, nakita nato ang iyang pagpakamatay ka nato o ang iyang buhi, no, nabuhi siya. Kung adunay mga ebidensya sa Bible nga nagpakita ka nato sa iyang mga appearances. Wala man takita sa iyang pagkabanhaw, but the Bible mismo nagsulti sa atoa, nagpakita sa atoa sa resurrection ni Jesus o sa iyang mga appearances. Para nga lang tayo gamay nga background, no? Nasa bits siguro sa likod, just type the verses lang sa likod because we don't have enough time para natin gamay na pagkahibaloan asa sa mga higayon, no, nagpakita si Jesus na tinuod yun nga na-resurrect siya. Kita ba mo na-resurrect si Jesus? Wala. Wala. Pero ang Biblia nag-ingon ni ini, o ang iyang mga tinunan, nakabaton ni ini, nakakita sila, o sama sa ingon sa Biblia, nakita, nagsubay sa pagtulunan, nagikan sa iyahang mga tinunan, o mo kini ang Biblia nga naadin niya, kita na mga Kristohan, ang nagatuo kita, mabuhi yun ang Ginoo, o tinuod yun siya. Amen? But to make it sure, natay na po tayong maruganan karon sa atong Christian life, kasi pangutan-on ta, buhi pa din ang Ginoo, asa na po na makita, asa ta makabarok ni ini, asa ta makaingon ni ini. Here are the scriptures sa Bible na magpakita sa atua sa iyang mga appearances sa resurrection. John chapter 20 verse 11 to 18. Kung sa atong makita sa John 20 verse 11-18, mo kini na si Jesus nag-appear to Mary Magdalene. Okay? And in Matthew 28 verse 9 to 10, si Jesus nagpakita na po sa ikaduhang bahin sa duha ka babayi. Okay, Matthew 28, 9, 10. And in Luke 24, verse 13 to 33, si Jesus nagpakita na po sa duha ka lalaki, no, dito sa road sa Emmaus. Okay, sa Bisaya pa. Luke 24 na. Ikaupat, na ay mga unspecified na oras, wala ay ingon unsang orasa, but si Jesus nagpakita sa life ni Peter in verse 34. Sa Luke 24, verse 34. Sa ikalima na po, si Jesus nagpakita sa iyang 10 to 11 disciples found in John 20:24. And after that, 1 week later, si Jesus, ingon sa John 20, verse 26 to 29, si Jesus nagpakita na po sa life ni Thomas. No? And then after that, later, 7 disciples sa Sea of Galilee sa John 21 verse 1 to 22, nagpakita si Jesus, ni-appear sa ila si Jesus. And in Matthew 28 verse 16 to 20, the 11 of his disciples dito sa Mount of Galilee, ganina sa Sea of Galilee, no, daniya sa Matthew 28 sa Mount of Galilee na mismo, dili lang ang 7 but the 11 disciple, ilahang na kitaan si Jesus kung ni-appear si Jesus mismo sa ilaha. Sa 1 Corinthians 15:6, unspecified na oras, walay giingon na oras dali, but si Jesus nagpakita sa 500 na mga tao. Okay? And in verse 7, sa 1 Corinthians 15:7, si Jesus ni-appear, no, sa life ni James. Okay? No wonder why sa book of James, sa book of John, no, nakita nato na kay si Jesus naghatag na po ka revelation sa kay Apostle John, and he wrote that book, the Revelation, no, sa iyang nakita o ipakita sa kay ni Jesus sa iyang nga moabot, no, sa takna sa iyang pag-abot. Naba mo diha? Okay pa ba mo diha? Alright. Acts 1:6-11, si Jesus nagpakita na po sa iyang Jesus appears to the 11 just before ascending to heaven. Mo na to katong iyang gibiyaan iyang mga disciple, o iyang giingan iyang mga disciple, the Great Commission. What is that? Sa iyang giingon? Ano sa iyang giingon, leaders? Lakasan po natin. Go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them everything I commanded you, for surely I am with you to the very end of the age. The great promise na itong ma-receive. Kaya sa iyang pagbalik dito sa langit, itagaan kita niya o
Holy Spirit na mag-uban kanimo dili lang sa pagpadayon kundi labi na mag-uban kanimo sa pagtuman sa suko sa Ginoo, even in going and making disciple. Encourage, hindi mo katapa, God is with you. And Jesus is alive. Palapakan natin si Lord. Amen? Buhi ang Diyos. Amen. But if Jesus, atong mga tanong kung si Jesus, nakita na to siya, sinless Son of God, no, wala nakasala, pwede, pero wala ka nakasala, no? Siya lang yun ang unique nung tao na nabanhaw sa kalibutan, out of billion people here in the world, siya lang yun ang adunay pagkatao o pagka-Diyos na wala yun sa iyo o wala yun nakasala. Tama? Kung atong huna-hunaon, dili yun deserve niya ang kamatayon. No? We would be surprised if He were not be resurrected. Kung wala siya nabanhaw. Napan kung si Jesus, wala siya gipanganak na kung si Jesus gipanganak lamang na Diyos lamang, wala'y resurrection na mahitabo. Kita magpabilin sa ato ang pagkasasala. Kung makita nato makaigsuunan, si Jesus dili yun tapos nga sa kamatayon. No? Apan, ibuhat niya kini ang tanan aron sa kapuslanan na trabaho sa pagtuman sa iyang amahan. We also have the evidence that gives us confidence. Karon na punta. Ano na po tayo ebidensya? Nagpakita ang Biblia ng ebidensya sa iyang pag-appear, sa iyang pagkabanhaw. Pero sa atua karon, naapot tayo mga ebidensya, kung dako din ang kumpiyansa nato, nabuhit yun ang Ginoo. No? Gikan sa mga patay. Nga naman, kaya ang Diyos man, ang nagbuhit ka nato, siya man ang nag-ingon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 13 to 15. Kung walay pagkabanhaw sa patay, bisan si Kristo wala mabanhaw, o kung si Kristo wala mabanhaw, ang among pagwali walay kapuslanan. Kung ingon man ang inyong pagtuo. So if God is not resurrected, mga kapatid, walay kapuslanan ang ako ang pag-preach. Walay kapuslanan na nata diri karon. No? Walay rason nga nata diri karon. Useless ni tanan, meaningless ni tanan, and also ang atong faith. Wala tay faith sa Ginoo kung walay resurrection. Okay? Kung ang Diyos magpabilin siyang kamatayon, wala tay pagtuo karon, no ganing kasing-kasing kaning ginabuhi, wala na gyud ni solusyon at all. Okay? Nabamudiha? No? Tungod na kay kung wala si Kristo mabanhaw. In verse 15, labaw pa ni Ana kami makaplagan nga bakakon. So Apostle Paul correct those church na nag-ingon na si Jesus wala na resurrect. Kani sa book of Corinthians, adunay mga belief ilahang pagtuo nila nga wala gyud dilis na motuo nga nabuhi si Jesus. Wala na resurrect, no? Mao na nagi-correct na ni Apostle Paul. Ni-correct ni Apostle Paul na o mo na yung giingon niya wala pulos na magwali mi diri kung patay dai gihapon among ginawali. No? And labaw pa ni Ana kami makaplagan nga bakakon mi kay dili man mi makastorya kung dili man mi makashare sa inyong nangyayari kung dili mi saksi bahin kang Dios, bahin sa Dios. So, yun siya din with all confidence, ha? Dahil ako kay na kumpiyansa, yun siya nga, kay kami nagpamatuod bahin sa Dios. They are all witness of the work of Christ. Nagpamatuod sila nga Dios yun na banhaw. O ang Dios na banhaw gikan sa mga patay. In verse 14-15, apan wala niya siya banhawa kung ang mga patay dili banhawon. Isabtan ba nato na? Kung si Jesus wala din na banhaw gikan sa mga patay, mga kaigsuonan, 5 kabutang ang mahitabo sa ato ng mga believers. Number 1, wala kitay paglaom. Amen. Walay paglaom. Kisa man atong lauman, patay gani. Kisa man atong ipaabot, nga patay naman di ay. So usahay mo sa ato ang kaning mga event na mahitabo sa kinauhanon na bahin. Usahay magulog yun ta, masakitan ta kung natin walaan na higala. Tama? But life must go on.
Tama? Nagyapon tayo pagtuo. Nga kanay mong hinigugma, di na lagi na mo balik. Kung na mo balik, na tinuod yun nga buhi. Amen? So, ang atong hope, dili na, wala na dito sa patay na. Kaya masigit kag hilak-hilak ana, no? Masigit kag say-say ana sa nahitabo itong una, pero wala din ay mabuhat. Tama? Dili ka pwede maingon nga ampuin ni nga maluwas ko ang mong pamilya, kinsa man ni para moampo ka na para maluwas ka. Tama? Natay mga prayer di ani no? Usahay, Mama, kung naka sa heaven, iampo ni, and then tagain ni sa mo ang tabangin ni sa mong problema. Kasi karelate ka na. Karelate ka ani itong una. Tama? No? Tangan pa ni mo nagkape, tangan pa ni mo nagbiskwit diha. Tinuod. Ulag man ka na maka. Tama ba? Tingala ka, kasi nagkaon ato, ay basing amigas na yan, ang hurot na, may basing narap may nagbuha dito ba? Uy, patay na mukhaon ng balik. Tama? Dili po ka kaingon nga ma, nakadaya sa langit ma, dunggami ma, iingna si Lord na luwasa kami sa mong mga pagkapasanan, mga kasalanan. Diligin na mahitabo. Okay? Tama? So, walay paglaom sa mga patay na, sa ato ang mga ginikanan o sa mga niati nilabay na. Amen? Ingana na kay Jesus. Kung wala nabuhi si Jesus pagbalik, kung wala resurrection, masaplan na to karon how important it is ang resurrection niya sa ato kung wala siya nabanhaw sa pagkamatay, wala tayo lauman. In short, pwede na tayo nga, mga matay na kang tanan. Hundang na silang kinabuhi. Give up na, surrender na. Tama? Kung na may problema karon, ako mismo maingon sa imuha, ayaw na pagpadayon. Give up na. Wala man tayo. Kisa man ang atong kuhaan o paglaom. Lisod man, hindi man pwede na lauman nato ang tao. Kaya mamatay ganit siya. Amen? Sabdan? So if we don't have, if wala na resurrect si Jesus, wala din tayo paglaom. Amen? Ikaduha, kung wala na ba si Jesus, ang atong pagwali, atong panudlo, kani atong mga training, kani atong equipping, kaning discipleship training nato, kaning discipleship nato, kaning life group nato every week. Amen? Wala ni kapuskanan. Atong mga panudlo, bakak ni. Amen? Kaya wala man nabanhaw si Jesus. And if Jesus is not resurrected, raised from the dead, ikatulo, ang atong pagtuo, wala na bili. Tama? Ang pinakalala, kaning ikaupat, if Jesus did not raise from the dead, nakita para karon sa mga sala. Ulipon pa ta sa sala. Tama? O kabalot na nga, ang sala, ang kabayaran, kinabuhi, kamatayon. Amen. Kung mo pa niyang pinakalala ng mga tabok sa tuwa, if Jesus did not raise from the dead, ang mga magtutuo, mamatay, hangtod sa kahaturan. See? Wala kita'y paglaong, atong mga pagwali, baka, walay kapuslanan, ang atong pagtuo, walay bili, kita, ulipon niya kung sa sala, kung ang bayad sa sala, kamatayon, ang kanina kamatayon, mo ang maglaglag ka nato, hangtod sa walay katapusan. Asa man ang hope, diha. Tama? But I believe when Christ resurrected from the dead, ingon ang Biblia, mopod sama kina ang iyang pagbanhaw ka nato, diha kaniya. Mo nang dili lagi gyud pwede sa Kristohanon nga naay Dios sa iyang kinabuhi. Nga giresurrect siya sa Ginoo gikan sa kamatayon nga naay kinabuhi nga walay paglaom. Lisod man sabto no, pero mo bini ang pinakadapat masabtan nato sa Resurrection Sunday. Dili pwede ang Kristohanon hopeless. Tama? I can see and even I can feel that some of us here, a lot of us are hopeless. Dagan na kahit end point sa atong life na unawad anak at kumpiyansa pagtuo sa Ginoo tungod sa itong mga problema, tungod sa itong mga kasinatian, nawad anak at paglaom. In short, dili man ta makakita sa kasing-kasing sa tao, dili man ta makabasa sa unang-una sa tao, wala man ko kabalo sa atong mga sitwasyon, sa atong mga ginaagian. Apan ako nagatoo kung naay Dios na nagbanhaw sa ato, ikan sa kamatayon, buhi ka igsuon. Kung dili ka magpabilin nga walay paglaom.
Pwede rin mo na maapektuhan ka sa kadiyot, pero pag-augma na, magpadayon gyapon na, kay atong hawok, naka-anchor man na kay Jesus Christ. Amen? So in short, ingan-ani lang na, ang hopeless na tao, patay ni hapon diha sa Ginoo. Are you there? Pero kung buhi na ka sa Ginoo, ibanhaw na kaniya, kung anak ka sa Dios, aduna gyud kay tinuod na hope diha sa iya. Makawali ka, makapanudlok ka, kay witness man ka, just like Apostle Paul. Sa 1 Corinthians 15, mo man ang nangitabo diri. Witness man siya, kabalo man siya, aduna man siya pagtuog yun. Amen? Nakita man na niya, kung mo man nagiingon sa Biblia. So, dako siya kumpiyansa sa iyang pagwali. Mo lagi na mangisnuhan no? Kung wala jud mo nasabtan ang incarnation ni Jesus, ang iyang pagkatao, pagkapatay, pagkabuhi, kung dili ka witness ani, if wala nimo nasabtan ang resurrection, di ka ka-share anak. Pointless ang ato ang pag-share. Mahulog ka nga false ka nga teacher. False ka nga ginihon pa nila propeta. No? Pointless na. Huwag mo na ingon ni Apostle Paul. Bakak ang amuang mga natudlo wala ni kapuslanan. Because I do believe ang tinuod nga nabanhaw ni Jesus Christ ikan sa kamatayon, adunay paglaom og sila mga saksi o makasturya, makasulti about sa pag-resurrect ni Jesus. Tama? Mo kina ang imong pagtuo mo nang naa ka karon diri niduol ka diri, nag-connect ka together sa fellowship nato, kinatay pagtuo kan Kristo. Amen. O mo nang naa pagid ka diri aside of that we are lifting our hands, nag-cry out sa Ginoo pasayloon ka. What a good God. Kaya nga no, sa imong pagduol pa lang niya, ipasaylo na dahil imong saga. Amen? And this kind of act of kindness sa Ginoo, mercy sa Ginoo, it is something like atong i-value, dili kay atong abusuhon. Amen? Kaya wala ka gibuhat ni Jesus sa atua out for nothing. Gibuhat ni Jesus sa atua, aduna tay bili diha kaniya, kung kini mga butanga, magpadayon na adunay pagtuo kaniya, ang atong kinabuhi, magpakita yun kung unsa ang iyang isaysay sa atua. Amen? Na ibili imong kinabuhi igsuon, ingana ang imuhang kinabuhi atubangan sa Ginoo. Busa sa atong pag-connect balik sa iya, kanunay nato gina-increase ang atong faith kay Lord. Amen? And that's the reason nga nung nakadinig karon, because we are still believing in Him. Amen? O kabalota na sa dihang moduol tas Ginoo, siya iya nakitang gitagaan og righteousness. Amen. Gitagaan na kaniya og pagkamatarong. Kung sa dihang iyang gihatag iyang bugto nga anak kanato gikan sa pagkamatay sa walay kahanturan, the good news is zaman ang anak sa Dios buhi forever. Hangtod sa kahanturan. Palakpakan nato si Lord. O palakpak sa mga buhi. We are eternal. Ako na tayo, secure na tayo eternity. Yan, muna ang kanindot, no? Muna na ang pagkabanhaw ni Jesus, naku, ginig significant sa atua. Mo gini kailangan i-celebrate na to karon, no? Naku ni siya o kining kasaysayan sa atua, o naku ni nga revelation sa atua. Amen? Open your Bible in John 17 verse 5. Kung amahan, pasidunggi ako diha sa mong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo, sa wala kabuhata ang kalibutan. Okay? Si Jesus, nag-ingon ni ini, He confessed to God the Father, o niingon siya, amahan, pasidunggi ako diha sa mong presensya. By His resurrection, no, pinaagi sa iyang pagkabanhaw, powerfully mga kapatid, ipakita na pinaagi sa iyang bugto nga anak na si Jesucristo. When He is nasa dito sa cross, sa paglansang kaniya dito sa cross, mo kini ang iyang pag-ampo sa Ginoo, na mapasidunggan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? Mo ni ang ginatawag na priestly prayer. Ulo kabahin na sa John 17. Number 1, He prayed to God na mag-glorify siya. Mag-glorify ang Ginoo sa iyang kinabuhi. No? Tanawon mo na ba? Ikan sa iyahang
gikan sa nahitabo sa iya, look at the life of Jesus diha sa cross. Pero kung sa iyang prayers na Ginoo, let your glory, let your presence, no, pinaagi sa imuha, dungga ang tanan o gihuptan nako diha kanimo sa wala pa nimo buhata ang kalibutan. Nag-ampo siya nga pasidunggan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ikaduha nga prayer niya, nag-ampo siya matod sa iyang mga disciple. Tama? Ang iyang prayer sa mga disciple na masanctify sila sa truth. Muli akong giingon sa previous na camp nga kita nagtuo kita nga walay lang makahugas ka nato o makabag-o ka nato, makasanctify sa ato kundi ang life ng Lord Jesus Christ. No? Maligo man ta, pagbaho na kay ta, paghugaw na kayo ta, sa physical na. Pero dili makuha na kung saan sa sulod sa atua. Tama? Pwede man ta magpaampo sa priest, sa pastor, sa leader. Pero dili pinaagi sa ilaha, masanctify ta. No? Dili pinaagi sa ilang dihog or sa ilahang mga laying hands. Though it's part sa prayer, pero wala gilain makahatag ka nato o kaayuhan o sanctification. Si Jesus lagi na. Muna yung gi-reveal sa kinabuhi ni Kristo. Muna yung ikaduhang ampo, muna gitawag na nga priestly prayer, pinakataas na nga prayer na no kanang i-sanctify ang mga disciples sa truth. Muna walay disciple na siglakaw sa baka. Amen? Wala yun. Muna ang sincere cry out ni Jesus, Lord, sanctify them according to your truth. Okay? Kaya dili yun gusto si Lord o dili yun isa sa mga plano makita magsubay sa bakak aning kalibutan na. No? O dili yun pwede nga ang truth maalis dan og lies. Bakak. Mauna nga the most powerful tool na makapakorek yun sa atua, labi na makapadayon yun sa ato ang pagsimbag alagad sa Ginoo, kanang iset free yun ka sa kamatuoran, dili kay sa bakak. That's why we will not dwell sa atong emotion, sa atong feelings, dili lang pud sa atong faith. Kaya usaon man nato ng dako kay pagtuo sa Ginoo, pero ang saman wala gasubay sa pulong sa Ginoo. It will always and should come first sa fact, and then after faith and feelings. Okay man ang feelings. Actually, na-art ang feelings nato. Kaya when kailangan kay nato ang Ginoo, i-worship nato si Lord na ay art of worship. Kung nato isa atong kamot, amen? Kung dito mo ambak sa Ginoo, mag-worship ka sa Ginoo. Kung dili ka mag-dwell sa atong emotion. Kaya nga atong emotion, come and go man. Amen? Pwede nga lain mong bagbati karon, okay ra ka na ugma. Pwede pod gahapon di ka okay, pero okay ka karon. Di na to i-base tanan ng atong mga dealing sa life, choices sa life, sa atong emotion, because it will come and go. Nag-ingon na ka final na ni kanina. Kung dili pa day na mo. No? Makita na to nga pakyas siya. Tama ba? Asa man i-reveal tanan kan sa life ni Jesus? Umuna ang giampo ni Jesus. Ang tanang mga believers karon, disciple karon, magsubay gyud sa kamatuoran. Maglakaw gyud sa kamatuoran. Amen? I hope that will be a real clear sa atua. Na walay anak sa Ginoo yun na magpatuyang sa paglakaw, sa kangitngitan o sa baka. If you want to be set free this morning, the Word of God is ready for you. The Word of God is already complete for you to walk according to the truth. Sabihin mo sa tabi mo, the truth will set you free. Amen? Muna niya ikaduha ma-prayer. Ikatulo, nag-pray din siya for others. Una akong na-share for the previous camp sa katiiran na mo sa ilang na a prayer of intercession. Tanawan mo ang life ni Jesus. Basta nasa sa cross, he prayed to God the Father. Even ang mga tao na ingon na crucify Him, crucify Him, crucify Him. Ang uban dili pa kumpante, dili pa enough sa ilang ang nakita nila. Gusto nila i-double check na patay gid siya. Pero kung saan giingon ni Jesus, on that cross, ingon siya, forgive them, for they did not know what they are doing. Pasayloa sila, kay wala sila kabalo sa ilahang gibuhat. Asa man ta kitaan na nanana sa cross, atubangan sa mga tao nga rebellious,
Atubangan sa mga tao nga libakera o libakero, sa mga tao nga naga-murmur, lahi-lahi na mga tao status, na ay mayaman, na ay dili, mga bakakon, na ay mga uban dito, gigamit ang mga richest, powerful source in a good, in a bad, in a negative side. Tama? Pero kung sa makita ni Jesus sa mga tanan na tao na nakita niya na punta enemy niya, no? Physically, kung sa ang iyang prayer, forgive them. For they are not know what they are doing. Amen? What that kind of prayer, what that grabe na intercession niya sa Ginoo. Amen. Therefore, we believe as a believer na through the life of Jesus, He gives us the way, the truth, and the life. And now, naatay access na sa Ginoo. Amen. Ang atong access na sa Ginoo through the life of Jesus, ay kung unsa itong nasa Ginoo, maanaakot sa atua, tungod na sa life niya. Romans 1:4. Kung sa iyang espirituhanon na pagkabalaan, ipadayag siya na anak sa Dios, uban sa dakong gahom, inay mong katapan dakong gahom, pinaagi sa asaman, pinaagi sa iyahang pagkabanhaw. So it is through the Spirit, no, the holiness, who appointed the Son of God, no, in the power sa iyang resurrection from the dead, kita karon iyang gibanhaw ni ana ug iya pagyud kitang gipakabalaan. So the only justification and sanctification na ma-receive nato gikan sa wrath sa Ginoo na gihatag kay Jesus Christ na angkon nato na inaagi sa iyahang bugtong nga anak na si Jesucristo. Ug karon banhaw ka na, nabanhaw na ka. Amen. Acts 17:31, ang pagkabanhaw nagpamatuod nga hukman ta sa Dios, hukman ang kalibutan, pinaagi ka Kristo Jesus. Pinaagi sa iyang kinabuhi. Pumingon ka usahay nga, ayaw ko i-judge. No? Okay man na. Dili ta usahay magpa-judge kay only God will judge us. Amen? Tinuod yun na. Pero labihan ka, hindot kayo, dako kayo nga makapangurog ka karon, kay you are already been judged. I-judge na kadaan. No? Sa atong physical, isod kay i-judge. Wala man sila kabalo. But mas labaw na sa Ginoo. Kay judge na kadayon mismo. Sa una pa lang yan, kabalo na siya. Na siya judgment sa atua. Kabalo na siya kinsa iyang pinili. Kabalo na siya kinsa iyang malaglag. We are already been judged. Amen? So, mas labaw na, mas higher level na. Kana ang Ginoo na ginag-judge nimo. Ang Ginoo na ginakabalo sa imo ha. So, mas lisod na, nabahin. Mas kuyaw na, mas powerful na. Amen? Kung mo na ang giingon, nag-judge na sa Ginoo, kabalo na siya, asa ni mahumantanan. Kabalo na siya, asa ni, kanus siya mubalik, nakaplanado na ni tanan. O i-judge na niya ang kalibutan through Jesus Christ. Amen? When He shed everything to the life of Jesus Christ, sa iyang gihatag ang tanan, kabalo na po siya o apil na dito kung kinsa ang mga pinili niya. Amen? Muna ang pinili sa Ginoo, hopeful. Muna ang pinili sa Ginoo, makabarog, makapadayon na sila. Kaya nga naman, ang Diyos lang mismo ang nagpili sa iba. Dili man sila ang nagpili sa Ginoo. Verse 31 says, for He has set a day, adlaw ha, usa ka adlaw nga i-judge niya ang kalibutan. Duha man ni, i-judge niya ang dili iya ha, malaglag dito sa walay katapusan nga impyerno, o ikaduha, i-judge niya ang mga matinud-anon sa iya. No? They will receive a crown of life. They will receive that inheritance, reward. Amen? Happy graduation sa mga young people sa bagong nakaroon na batch. But I hope and I pray na this will be a good and a new start that the history never repeat itself. Samtang nag-graduate mo karon, magpadayon mo sa Ginoo. Dili magpaluya-luya, dili mawala. Amen. Magpadayon, kinapay dako ang plano ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen. Lamig kayo mo graduate na ay ribbon, na ay medal. Lamig man makasulod sa langit, no? Lahi ra gitong gitawag. Lahi gitong gipasaka. Lahi gitong ang Ginoo mismo ay mag-reward sa iya. No? Lami ko dapat og diploma nga ang nag-shake hand si mo imong principal.
No? Congrats sa mga nag-graduate. Pero mas lamig gani mo graduate ka sa langit nga na ako kinakuha nga medal. Na ako'y award. Kung dili na pagod principal, the highest authority. No? Everything. Siya naghari sa tanang hari. Diyos sa tanang Diyos. Mag-reward sa imo maingon, well done, my good and faithful servant. Saan niya ibibigay yun? Sa faithful servant niya. Amen? When we say faithful servant who remain in His Word. Amen po ba? Amen. So, i-judge na niya muna ikaduha nga judgment no, sa mga Christian na, sa mga pinili na. Pero katong sa kalibutan, i-judge na po niya. Tama? As Apostle Paul says in Romans 5:10, tingnan sa Romans 5:10, kaniadto nga mga kaaway pa mo, ipagsiuli kita ngadto sa Dios, pinaagi sa asaman, pinaagi sa kamatayon sa iyahang anak. O karon kita napagsiuli na diha sa Dios. Nalipay ba ka anak? Kung baga sa anong baba, sa Bisaya pa ba nga kaaway kita sa Ginoo. Dili kita anak sa Ginoo na. Tungod sa sala, ulipon kita sa sala. Pero ipagsiguli kita sa Dios, hallelujah, pinaagi sa iyang kamatayon, sa iyahang anak. O karon, napagsiguli na kita diha sa Dios. Labi pa gayud nga luwason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Kinsay naluwas? Kinsay pagaluwason pa? Katong mga nakinabuhi diha kang Kristo. He will always be our Savior forever. He will be always holy Savior forever. Kay kanunay siya magluwas kansang mga anak niya. O dili kita pasagdan sa Ginoo. That's the greatest assurance and security nga maanaa sa usa ka believers. Because even up today, tomorrow, doon the next week, God will save us from our situation. Luwason ka sa Ginoo sa imuhang sitwasyon. Naiduha og tulong ang hinanglan nga luwason sa Ginoo sa iyang sitwasyon. Say amen. Amen. Di ba? Kami kaya pag-restore sa Ginoo sa ato, pag-reconcile sa Ginoo sa ato through the resurrection, pinaagi na kang Jesucristo na nabanhaw o mubalik. Romans 10:9, if you believe in your heart, kumutuog ka na ang Diyos nabanhaw gikan sa kamatayon, kung sa gingon dire, you will be saved. 1 Corinthians 15:4, if Christ has not been raised, our preaching is useless. So is your faith. 1 Peter 3:21, our salvation, sa mandiri ang giingon ganiya, the water symbolizes baptism. Ang hulagway kini sa pagbunyag, no, sa tubig aron maluwas kaninyo, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundi pinaagi na sa panguliyupo ngadto sa Dios, ngadto sa usa ka hinlo nga konsensya. No? Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. So dili lang tong symbol sa water. Amen? Kaya ang water removes sa dirt sa lawas. Pero ang pledge sa clear conscience towards sa Ginoo, pinaagi kang Jesus Christ sa iyang pagkabanhaw, katugyod mismo ang makaluwas ka nato. Born again, not in water, but in flesh. In spirit. Amen? Katong bata pa ka, ipasik-pisikan man ka atong tubig. Pero dili man tumao. No? Ang katong pagdedicate nimo sa mga bata diri pag Thanksgiving anniversary after sa service sa hapon. Mga dedication sa mga bata, dili man tumao. Amen? Amen ba? Pero wala gyud butang na makaluwas sa usa ka tawo pinaagi sa resurrection ni Jesus Christ. Ang kaluwasan nagdepende dili lamang sa kamatayon ni Jesus, kundi usab pud sa iyang pagkabanhaw. Iman ina igsuon. Kinaiuban karon nga nagmulo kay nagpabilin sa kamatayon. Pero kita nagpabilin ta tungod sa iyang pagkabanhaw. Amen. Kay siya nabanhaw man siya sa iyahang pagkamatay, siya nabanhaw, kita nagdepende diha sa iyang pagkabanhaw, dili lang sa iyang kamatayon. Pag first Sunday of the month, nga dili dapat ninyong inis, muna nag-communion ta ana kay gina-remember nato ang iyahang gibuhat sa atua. Nagpakamatay siya sa iyang lawas,
sa iyang dugo nga iyang sacrifice sa atua. Amen? Pero wala man ito napabilin dito sa communion dito. Napabilin man ta sa celebration na buhi siya. So ayaw idepende imong life karon sa kamatayon dito sa pagkabanhaw niya. Amen? Dili ka perminti mo kaluoy ni Jesus sa cross. Wala naman siya sa cross. Wala na kaluoy dito Amen ba? Aduna na pagsimba dito pag-celebrate dito kay banhaw siya o buhi siya. So kung nakadepende mo kinabuhi karon sa iyang pagkabuhi, buhi pud ka diya sa iya So it is worth celebrated for karong Domingo. Kinakita man nato nga atong ginasimba, atong ginakantahan, nga ato ang ginapakpakan, buhi man. Amen? So kung unsa itong mga butang na imong gihatag siya na dumok na niya kay buhi man siya. Dili man siya usama sa karatula o sa isang kabibulto nga dili mo liho or dili mo storya or dili makahatag o power na evidence sa iyang pagagamhanan o sa iyang pagkamatinud-anon. Amen? Kay buhi man so ang ato ang mga ginaw-pour out sa Ginoo, idumog na sa Ginoo kay buhi man siya. So it is worth celebrated for. Nakita ba nato ang kabug-aton sa rason sa iyang pagkamatay? Yes. Grabe na. Grabe na iyang gihatag ka nato. Dili ta deserve, anak. Pero gihatag na niya sa ato. Kasi tawag, anak, grasya. Amen? Grasya, kahibulungan na grasya na. Muna nag-celebrate ta. Pero mas nindot ng adunay kabug-aton sa rason nga buhi siya. O buhi ta ng mga lagad niya. Amen? Karon kay nakita man nato ang kadako sa rason sa iyang pagkabanhaw, nakita po nato ang dako nga rason nga magpadayon. Mao na, padayon gyud. Kasi ang usay mahitabo sa atong kinamagpadayon gyud ta kay siya man ang dako nga rason nga magpadayon ta kay buhi man siya. Dili gyud ka mag-expect sa imong ginikanan na mobalik sa balay kung wala gyud siya katumanan o katungdanan na mubuhat niini. Tama? Pero ang Ginoo nag-promise man sa ato nga balikan gyud niya. Tama ba? So nagulat ta karon diri sa iya sa iyang pagkabalik. Kay kabalo ta nakuha kaniya ug ihatang tagaan ug kinabuhi walay katapusan. No? So again short, i-justify na ta ni Lord, i-judge na ta ni Lord, ug i-sanctify pa rin ta ni Lord. Kaya nga naman, ingon ang Romans 4:24-25. Romans 4:24-25. But also for us, usab ka nato nga himuong matarong, kay nagtuo man kita, kasi nagtuo karon sa Dios, nagtuo man kita kaniya, nga nabanhaw siya, we believe in His resurrection, gitugyan siya aron patyon, tungod sa atong mga sala, ug gibanhaw haron himuon kita unsa daw? Husga aron himuon kita nga matarong. Wow, what a good God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. No? Tungod na God give us the credit of righteousness. O kung kinsa gituo sa iyang kamatayon from the dead, i-deliver sa Ginoo gikan sa kamatayon, i-justify sa Ginoo ug i-sanctify pagyud. Hinluan pagyud, ayuhon pagyud, tandugon pagyud, patulidon pagyud, pahapsayon pagyud. Amen. Paliwaton pagyud sa Ginoo. Amen. So atong kaluwasan nagdepende sa iya hapong pagkabanhaw. Palakpakan nato si Lord. So mao na ang power sa resurrection. Justification. No? I-justify kita niya. And our salvation nagdepend diha sa iyahang pagkapatay, pagkabuhi, o sa iyang pagbalik. Amen? Diha nakadepend ang ato ang salvation ha. Kaya dili man ka pwede maluwas. So dili man pwede luwason sa usa ka Ginoo nga di naman pwede siya makabalik. Samtang wala. So ang ato ang salvation nagdepende sa iyahang incarnation. Kay namatay man ta, patay pud ta. Pero pag buhi niya, buhi pud ta. So pagbalik niya, kuhaon pud ta niya. Amen? Muna ang sequence sa ato ang Christian life. Sabda na to, wala. Kaya kung wala'y sequence sa imong Christian life, magpabilin ka dito sa patay ka. Magpabilin ka sa imong kaniadto nga nahitabo ka na dili ka ka move on permi. Niyana na. Ang imuha pong even ang mga curse na to, ipadayon niya ko na. Wala niya po nagputol, anak. Wag niya po nagkuha, anak.
In chain gihapon ta ana. Tama ba no? So kay wala naman sa patay, di naman sa patay, so wala na po itong mga niagi na. Sabihin mo sa katabi mo, kalimutan mo na. Tama? Wala na to. Patay na ganita dito. Tanan na to ha. Showcase na to tanan. Physically, spiritually, imong destination, wala na to. Patay na to. Wala na to. Di na to kabakod. Di na to kabakod. Siguro lang ba, usay sa ito Kristoano, kita lagi muhukay ba? Hukayan pa na to. Ito ka na pa man itong favorite na tao dito. Hukayan pa na to. Ka na pa man itong favorite na mga story dito. Hukayan pa na to. Kaya wala pa man takalimot ato. Abrihan na po. Wala na. Wala na makatindugitan sa patay. Nasabtan na to na sequence ang atong life. So karon kay buhi man siya, pangutana karon be, buhi ba gyud ka? Yun anay? Amen? So kung buhi ka, diya ka maginabuhi sa buhi nga pamaagi. Kung sino nga butang nakapupabuhi sa usa ka Kristohanon, kabalo ka na. So magpadayon ka niya. Amen? Niya karon kinabanhaw man siya, niya mubalik man siya, mo niya akong ginahulan ang iyang pagbalik. Pero nga ang scripture na sa iyang pagbalik kay dapat ma-remain faithful man ka. No? Pagbalik sa Ginoo, asa man ka. Pagbalik sa Ginoo, naba ka sa tamang posisyon o lugar nga mahimuot gid siya. Tama ba? Ngunit karon na joke na madunggan ako sa mga pastors itong una. Kaya lisod daw kayo mabalik ang Ginoo nga nakasasatungan. Lisod daw mabalik ang Ginoo nga napakasunod pa ako na. Mabalik ang Ginoo nga napakasamuhang mga gibuhat nga di maayo. Tama, ma'am yun, no? Shameful kay na, kay maulaw mang ganita pag maulawan ka sa tao, ra. Kung saan na nandun kaya ang Ginoong hukom na sa atuang. Wa, yun, natabo, isang gamay, nakita to. Lain, no? Hadlok na. Tama ba, no? Tama ba? Lisod ka ayon na. Mga ganang dako, kaya kung pasalamat sa Ginoo kay, dili siya sama sa ato. Dili siya pareha sa ato, lahig yun siya. Tama? Muna na, kining word nga, mahadlok ta, kaya makita ta sa dili maayong mga posisyon, nga pagbalik niya na ana, mas ilod na nga, ingon ani ang ato ang pagpasabot. Tinuod man na makitaan yun sa Ginoo sa tamang nga posisyon o lugar o panahon, katong matinudaanan yun sa Ginoo. Katong anak yun sa Ginoo. Amen? Amen ba? So we remain faithful because He will back again. Nabalik siya. Na-bless bang tanan? Amen? Ingon kaya sa verse 5, Romans 6 verse 5. We will certainly, pag maabot na ning panahon, igsunan, hallelujah, mag-unite na ta diha sa iya. Makiusa na ta diha sa iya. 1 John 3:2, when He appeared, kung magpakita na siya sa ato, we will be like Him. Parehas na ta. Dili na ni madunot nga lawas. Wala na kapungot, wala na kasakit. Amen? Eternal na yun ta. Parehas na ta sa iya. Tama. Kung unsay mahita ko sa atong lawas, i-resurrect niya ni. Alis na niya ni lawas na dili madunot. 1 Corinthians 15 verse 42 to 49. Amen? Nga kaning lawas, i-glorify ni sa Ginoo. Mo ni ingon ba katong mga di kakita, makakita na. Katong mga bungol diri sa earth, makadungog na lang sila. I-glorify naman ni lawas. No? Katong napay mga putok, no, napay mga dili, anisis ka lang dili, maayo ba? Glorify, ibig sabihin mga word na tinuod na ha? Kasi hindi mo nag-joke lang po, ang word na glorify, wala nag-ipakyas ka. Wala nag-ilain sa isa ka butang. So kung i-glorify ni Lord ang lawas, tinuod na, wala na mag-iang-iang dito. Let's worship the Lord. Wala na, katindog na. Amen? Wala na yung mata, nga di kakita, kay tanan, di promise sa Ginoo, makita na nato na. Reveal na tanan dito sa langit. Ang mga baba nga dili pa kayo mag-praise and worship, dili makakanta, di kakanta na tanan dito. Amen? Musa dili, mag-practice kita. Yung man itong buhaton dito. Amen? Pero kung sa mga butang nga di na ito buhaton dito, di naman kakasangyaw dito. Nalagad mo sa Ginoo, mag-consolidate mo ta sa langit. Wala na. Everyone is being glorified na. Musa diri, consolidate na. Win souls and make disciples, kasi dito wala na pagpangabig sa kalag, kaya ang kanang kalag na iya nga, dito na dito sa iya mag-celebrate na. Amen? So dito na mo sugot na. No? Because the mansion is so great. Amen po ba?
Nya pag-abot na to dito, atong lawas resurrected na. Kani makahugdayon na sa Ginoo, maka-worship na sa Ginoo, makakita na sa kanindot sa Ginoo. Hallelujah. Isa gusto na, itantanan. That's why we are anticipating of His return. Muna ang atong ginakanta kanunay, Jesus Christ, my living hope. Palakpakan na po si Lord. Before I end today, I'll give you more of what Christ has done in our life. Wala lang siya, nagpakamatay ka na to, sa dayang libanhaw sa libanhaw, kung kita niya gikan sa kamatayon. Amen? O kita, buhi ng mga lagad, magpadayon diya kaniya, kay ingon ang Ephesians chapter 2, verse 5 to 6. Kung sa gingon din niya, ang Diyos na buhi, o nagbuhi ka na to, uban kang Kristo. Nagbanhaw ka na to. Amen. Ina katapad, nagbanhaw kanimo. Amen. So, ingon din niya makaigsuon na we are all raised to Him. We are all raised to Him. Now, I want you to know today, before we end, ingon din niya sa Acts 2:33, gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios. Asa si Jesus karon? Naa siya sa iyahang amahan. Gituboy siya ngadto sa Dios. O gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan. O ang inyo karong nakita o nadungog, mauna ang iyahang gasa nga gibukbo kanimo. So Jesus was seated on the right hand of God. Okay? Exalted na. Exalted on the right hand of God. Asa si Jesus? Right hand of God. O iyahan ng tagaan tag-promise. Unsa iyang gi-poured out sa atoa. Unsa iyang gihatag sa atoa. The promise of the Holy Spirit. So ang Holy Spirit naa sa atoa, kasing-kasing. And ingon ang Acts 5:31, God exalted Him on the right hand, Prince and Savior, that He might bring the Israel repentance and forgive their sin. Klaro ba na? Nanaa siya sa iyang tuo, sa kamot, sa iyang amahan. So, dili mo ato si Jesus, o dili siya mubalik sa langit, kung dili siya i-exalt. Amen? So, gibayaw siya tuo sa kamot, sa Diyos, and exalted forever. Naa siya'y highest authority. In short, kasi Jesus man ang way, truth, and life. So, ibig sabihin, naa siya highest authority because naa siya sa own right hand sa God the Father. So, mauna ka na kay prayer and petition sa Ginoo. Dunggo na niya. Kasi man ang mag-deliver anak sa Ginoo. Kinaa siya sa right hand of God. Muna Kristohanon, kung mag-istot about prayer life, tarungo na to atong mga prayer life sa Ginoo. Kaya ba si mo nang wala ginungog sa Ginoo, kaya kinsa dahil mo deliver anak? Kasi mo deliver si Jesus. Kung unsa man ang iyang i-deliver ngadto sa Ginoo, katong mga butang nga matarong, katong mga butang nga mulungkad yun hantod sa kanturan. Eternal things, eternal works, eternal blessing. Kaya kung magsitag yan mo sa Ginoo sa mga pag-ampo nga di maayo, dunggon ba na niya? Siya mismo mo ingon, cancel ni. Naging anak ba? Cancel ni. Kaya usa itong mga pangayo kanunay, wala po yun sa iyang will. Puro atong mga kaibog, atong gusto. Kwarta Lord, pakita, kwarta Lord, trabaho Lord, Lord, trabaho Lord. Kaya kung mauna ang dawat ni Jesus, i-deliver na niya sa iyang right hand. Kay God, kwarta naman eh. Cancel. Nga makita ni mo na paglikid po yun sa Ginoo. Pwede ka malipay financially, pero physically, nagbakot-kot ng yapon ka. Nakulangan ng yapon ka. Wala man ka na-satisfy. Wala man kay peace. Hallelujah. Amen? Muna, exalted. Muna, dili ginatok ni basta-basta ko na ang ato ang pag-respond sa Ginoo kay Jesus. Kasi yan ang highest authority. Amen? Exalted in the highest place in the universe. Dili kitod lahi ang Ginoo, lahi pud siya, parehas sila, ug siya karon ang ato ang way to the Father. Therefore God is exalted in every place. Amen po ba? At least 12 times po sa scripture, di balik-balik na kanunay nga si Jesus nasa right hand sa iyang amahan. Amen? Kaning word nga seat, say me seat.
Gusto na ko nga bantayan ninyo o ibauno ninyo sa atong pag-ulit karon. Psalms 110 verse 1. Ingon din niya, "The Lord says to my Lord, sit at right hand until I make your enemies footstool for your feet." This is the power of resurrection. Believe this morning, ha? Ingon sa Drio, sit at the right hand. Kinsa man to si Jesus. So naa siya secure authority ani mga kaigsuonan. And ingon siya din, as you sit at my right hand, I will make enemies of footstool for your feet. Mo ganin ang kanta, di ba? And make the power of darkness underneath my feet. Tapak-tapakan na na. Kaning demonyo, kaning enemy nga nag-rule diri sa kalibutan, ay wala na sa Ginoo na. Tamakan na na niya. Iya na nang pusaon na na niya. Tama? So si Jesus karon seated on the right hand, full authority, security, nalisang ba siya sa enemy? Wala. That word sit, having a gesture and position na relax ra. Murag ikaw diha ba? Unya pagtindog, makatindog na gyud ka, kay pila man ka oras naglingkod ka. Tama? Pero si Jesus, wala di na siya matindog nga nabala ka. Di ba usay ang gesture pag matindog ka, gikan sa lingkod. Huy, madali ka, kaya wag bitay kwartaan eh. Magaling ka, kay mabala ka, it is alarming, tama? Mutindog ka diha, kay mulakaw na ka. Pero ingon ang word ay, sit at my right hand. Relax lang. Amen? Wag yun siya, intawo na. Wala siya nahigulong, o wala siya, wala siya dinig kabalo ba? O wala siya nalisang sa ato ang kalaban. Kabalo siya, asa siya padung. Tama? Kung sa may eternal judgment, ali, iya maning puksaon, o iya maning iya maning gapuson o di na makabuhi. Ingon ang revelation. Amen? Amen? So, yung ani po dapat na itong respond. Ayaw kalok sa enemy. Actually, your greatest enemy is not the enemy. Maybe yourself. Kaya kaano kayo ang Bible, iya ra ng tamakan at His feet. Yung anak kagamay, ang enemy nga nagaruwin kanunay sa iyong spiritual walk. Dako ba na? Makaingon ba yun ka nga, ang enemy yun, anay salak yun sa enemy, kamay na kayo na igsuon. Nanay judgment, ana, ang kaaway, puksaon na niya. And He was seated on the throne because He has the authority. Even me will bow down and confess that He is Lord. Ang Latin word, aning seat, kay session for Christ. Sabi session. Hindi na po na Bisayaon, sabot mo man ang session, no? Session 1, Session 2, Session 3. Sa training ko niya, Session 4 na ta. Last na, mabalik na gid ka. Amen? Natay mga Session 4, Session 4. Kung saan man ang sit, pabing kag-sit, session tayo ni Christ. Kung saan man ang mga session. Ano na yung mga session ba? Na siya rin hukom. Kung saan ang session karon, Session 1, siya bahalaan na. Session 2, siya bahalaan na. Nasabtan ba ninyo? Because He is seated on the right hand of God. Ang Ginoo na bahala. At the mention of His name, the Word of God says, everything will bow down. When ang Ginoo na ang bahala sa imong enemy, hallelujah, amen? He is before us, after us pag yun. Pag napagin siya ministry sa ato, nahiluan pag yun niya, pag makasalat ka, asa pamanday atong mga butang sa ato, ano makabalibad ka sa iya ka. Tama? Kaya kumingon ka, you are tempted by the enemy, the Lord has the solution already. Tama ba no? Kaya kumingon ka, nakasala ko itong una from the past, kaya karon in the present, pasayloon man ka sa Ginoo. Bagbuhon man ka sa Ginoo sa iyang sanctification. So asa pa man, nga makabalibad man ta sa iyang ministry. That's the power of resurrection na nakita nato karon no, na everything will go down sa iya. Are you there? This is my conclusion today. Jesus is our advocate. No? Because of the resurrection, siya na karon ang atong manlalaban. Hello, Kristohanon. Siya na ang manlalaban. He will take that fight for you. Imong enemy, siya bahalaan na. Ang imong situation karon, siya na bahalaan na. He is in the seat right of the hand of God. So kung saan makita nila sa ato agari sa kalibutan, kung pleasing ni, kung right ni, na ay blessing ana. Pero kung dili ko na ay discipline ana. He is in the right hand. Si Jesus atong manlalaban. Imong enemy karon, your greatest enemy, siya na bahala ana. Amen. Ang ato lang yung diri is to respond accordingly diha sa iya ha. Amen po ba?
Sama sa usa ka attorney ba, i-judge ka niya. He is like a defense attorney sa ato nga. He will speak to the Father in our defense. Hallelujah. Amen. Ang attorney gani siya man mo-conclude anak. Siya man ang mukon anak. Siya man ang musturya anak niya. Ang judge na ang mo-conclude sa session. Tama? Ang attorney ilaban pala niya. Objection, Your Honor. Ang judge, pag anak na niya, siya na humana na tanan. Tama? Jesus is ang ato ang manlalaban. He is the attorney, the judge, and the final defense na to. Amen? And it will speak to God the Father. Unang ayaw yun, basta-basta imong pag-ila sa Ginoo o kang Jesus. Kaya sila ang nagunit sa kanan na naa sa ato. Are you there? Amen? Are you blessed? So my question here this morning before we end. Sabi pa nga ng Bible, saan pala yung teacher natin? Paki-check ko April or director kung anong nangyayari dyan sa loob. Napabango? Kung magkulang po tayo sa pagkain, bigyan ng pagkain yan. Kung kailangan mag-invest po, Treasurer Church, ano tayo dyan sa mga kids para makafocus sila. No? Kung kailangan mag-mascot ng teacher, mag-mascot na yan. No, para dili sila dihaan, then save sila diyan sa sulod. Are you there? Napabango? Okay, so what is the impact of resurrection? The Lord says He will supply our needs. Panalanginan ta sa Ginoo, kung i-provide ni Lord yung gikinahanglan. Kung tempted ka karon or na yung mga situation karon sa imo, si Lord na bahala na tanan. Because of the power of the resurrection, there's always a solution. Mao na ang impact sa resurrection. Muna in my conclusion today, church, wala man gitay time na, pero kaniti man ini ninyo. Dili ipasabot ang imong kinabuhi karon magpabilin sa nangagi nga sala o kapakyasan. Amen. Si Jesus nasayod anak o kabalo siya anak o kabalo po siya asa mahuman na. You are not defined by your past sins because our God is resurrected from the grave. He gave us the life. That's why there's no disciple, Christian, na magpabilin yun kanunay or buhion kanunay ang ulod na makakutkot sa ato ang spirituhanan nga bahin. Amen? We are not defined by our past sins. The second one, pangitaa ang tabang sa Diyos samtang nakatubang kita sa iya. Nabang mo diya, if we are facing struggles in life, there's the power of resurrection, mga kapatid. Pangayua ang tabang sa Ginoo. Ang ikaw makapadayon diya kaniya. And be joyful. Have a perspective na bisag kung sa kalisod ang kinabuhi, there's a living hope. And have the knowledge na hangtod sa kahangturan, we will be with Him forever. Be willing to offer forgiveness to others. No? Kaya nga itong kinabuhi din ni asama man sa iyang ibuhi ka nato. So wala na ipatay diha sa mga kasing-kasing. We speak the name of Jesus this morning.